Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. At kung ano yung nakakapanagana sa puso, kung galit yung nakakapanagana sa puso, yun din ang makikita mo sa mga kilos nila. Pero kung pagmamahal yung nasa puso, yun din ang makikita mo sa kanila at yun din yung nagre-reflect sa anak nila. I want to appeal to intelligent individuals. Kung pakiramdam mo mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw dapat yung nagsasalita rito. Ikaw dapat yung nakaupo rito, hindi dapat ako. Hindi ko naman dapat ilalabas yung mukha ko sa social media. Kasi yung kabobohan ng majority ng mga vlogger, hindi ko na matiis eh. Komportable na yung mga bata na pinapastos yung mga magulang nila. Hindi naman ako dapat yung nagsasalita rito eh. Hindi naman ako masyadong matalinong tao. Hindi naman ako masyadong importanteng tao eh. Sa dalawa. Ang pinaka-common, nakuha mo yan, ganyan na yan. Kasi napakabihira nung mga babae na dahil may pagkukulang ka, tumatawid papunta sa pagloloko at nagkakaroon ng pangalawa. Bihira yun. Ang normal sa mga babae, kung sino yung mahal nila, yun lang talaga hanggang sa panahon na maghiwalay sila, tas devastated sila pagka naghiwalay sila. Pag naghiwalay kayo. Yun ang normal. Pero yung babaeng nagloloko, nanlalalaki, putang na bro, bihira yan. Alin lang sa dalawa yan. Either ganyan na yan dati pa bago mo siya makuha, o nagloko yan sa'yo dahil nagkukulang ka. Tignan mo na lang ngayon, hanapin mo ngayon din. Pero ulitin ko, sobrang out of the usual na ang babae nagloloko. Ang normal sa mga babae, martir. May diferensya ka na hanggang sa kaduluduluhan, ikaw pa rin. Yun ang normal sa babae. Yun ang pinagkaiba ng genetics ng lalaki sa babae. Ang problema ng mga lalaki, yung pantog nila napupuno. Kailangan niya release na release, release na release. Pag ang lalaki hindi nakaka-release, libog yan. Yun ngayon yung dahilan kung bakit ang mga lalaki nang bababae. Bakit? Kasi siyempre yung konsepto na nalilibugan eh, 'di ba? Tapos hindi na nila iniisip yung partner nila dun sa panahon nalilibugan sila. Yun isa sa mga problema eh. Ang problema naman ng mga babae, yung bunganga naman nila na hindi mapigilan tuwing magkaka-menstruation sila. Yung tantrums nila hindi mapigilan pagka nagkaka-menstruation sila. And I'm not saying that it is correct naman babae, and I'm also not saying that it is correct na mag-tantrums ka sa jowa mo pag nagkakaroon ka. Pero yun ang mapapansin mong common denominator ng maraming lalaki at saka common denominator ng maraming babae. Yun nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko hindi normal na ang mga babae nanlalaki. Hindi normal yun, brother. Out of the usual yun. So ngayon, titignan mo ngayon alin sa dalawa. Kung nagkukulang ka o nakuha mo siya, ganyan na siya. If you have an access na makausap mo yung mga exes niya, dun ngayon magkakaintindihan. Kasi kailangan alamin mo rin history ng babae. Bakit ba sila naghiwalay nung huling pagsasama? Hindi lang dun sa sinabi ng babae, kundi dun sa side naman ng kabilang panig. Kasi alam mo naman, lahat naman tayo, pag nakikipaghiwalay sa mga exes natin, kanya-kanyang pabiktim na tayo eh. Yung susunod na pagsasama, sasabihin mo, yung jowa mo dati, yung may diferensya. Wala naman masyadong maraming mga lalaki na nagsasabi, ako may diferensya dun sa huling pagsasama namin. Sino may diferensya? Ako. Anong kasalanan ng ex ko? Wala. Wala namang ganun eh. Halos lahat ng nakikipaghiwalay sa mga exes nila, pagka magkakaroon na ng bagong jowa, ang regular na sinasabi nila dun sa magiging bagong jowa nila, yung ex ko may diferensya, hindi ako. Laging ganun. So ngayon, parang natigilan ka. Check mo ngayon alin doon sa dalawa. Baka history niya na yan dati, o baka ikaw ang may diferensya, hindi mo napupunan yung mga pangangailangan niya emotionally. Nakuha ngayon sa iba. Hindi kung ano ba yun, idol, kung isipin man iba, oo, ano ba yan, parang ano ba yan, yung marupok ba? Kasi pangatlong beses na, pero hindi normal yun, brother. Hindi normal yun, brother. Hindi normal na ang mga babae marupok pagdating sa konsepto ng panlalalaki. Hindi normal yun. Ang mapapansin mo sa mga babae, ang babae normal marupok pagdating sa bunganga nila. Pagdating sa'yo, naghiwalay kayo, tapos hindi magkaintindihan kung talaga bang hiwalay na kayo o nagkakabalikan pa every now and then. Yan na normal.
Ang normal din sa babae, pagka magkaka-menstruation, marupok yung bunganga nila, masyadong maraming sinasabi, masakit sa ulo, masakit sa tenga. Yun ang normal. Pero yung babaeng nanlalalaki, brother, hindi normal yan. Didiretsuhin kita, hindi talaga normal yan. Ate naman, pakita ko sa'yo. Para lang just so you get a notion of what I am saying. Para lang makuha mo yung konsepto, just to get the gist of it. Babae, akin muna sandali attention ninyo. Mga babae. Mga babae, sa inyo, kapag nagkakaproblema kayo ng jowa nyo, normal ba na nanlalalaki ka? Type yes kung oo, type no kung hindi. Yung totoo lang. Kasi karamihan naman sa inyo na nasa TikTok, fake account naman ang gamit eh. Ayan natin mo. See? Ayan o, see? Nakikita mo? Ayan o, nakikita mo? See? Ayan o. Ang general majority nagno-no. Bakit nagno-no? Kasi lahat sila alam na hindi normal sa babae yung nagloloko. Hindi normal yun. Tingnan mo. Baliktarin natin ang senaryo. Eto, medyo 50-50 dito. Pero just for you to get the gist of it, just for you to get the consensus of the majority. Tingnan mo. Mga lalaki, kausap ko kayo ngayon. Akin muna sandali attention ninyo mga lalaki. Sa akin muna sandali attention ninyo. Lalaki, wala mo ng babae. Lalaki lang muna. Lalaki, kapag ka ba ikaw, matagal na kayo ng jowa nyo, as in sobrang tagal nyo na, somewhere around 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, blah blah, matagal na kayo ng jowa mo o ng asawa mo, nagkaka-interest ka ba na tumikim ng iba? Yes or no? Yung totoo lang ha, yung totoo lang. Ayan o, tira mo, makikita mo ngayon, nag-yes ngayon yung marami. Merong mga ibang lalaki, talagang tapat lang talaga sa kasintahan nila. Pero makikita mo, ang daming nag-yes at ang majority nag-yes. See? Ano? Merong mga nagno-no. O i-acknowledge mo yan. Talagang valid yan na may mga lalaki talagang tapat talaga sa kasintahan nila. Pero nakikita mo ang majority nag-yes. Oh. See? Tamo? Yan yung ibig ko sabihin. Hindi normal na ang babae ng lalaki, brother. Hindi normal yan. Ang worst niyan, wala ka lang malay, pero yung huling relasyon pala nung kasintahan mo, puta ganyan din pala naging problema. Hindi normal yan, brother. Pagka gano'n na ang babae tumatawid na sa pangangaliwa habang kayo pa, puta laglag mo na yan, brother. Isipin mo, bata ka pa, nakikita kita ngayon eh. Somewhere around 20-ish ka lang eh. Ilang taon ka na? 27. So isipin mo ngayon, mabubuhay ka ng habang buhay na yan ang kasama mo, and at 27 years old, 3 beses na siya ng lalaki. Palagay mo, gaano karaming beses pa yan bago ka tumungtong ng 40? Nakita mo yun? Yan ngayon yung ibig ko sabihin. So nakukuha mo na ngayon yung konsepto na hindi normal na ang mga babae ng lalaki. Hindi normal yan. Hindi yan ang common denominator ng maraming babae. Hindi yan ang factory defect ng maraming babae. Ang factory defect ng maraming babae, yung bunganga nila, hindi nila mapigilan pagka magkaka-menstruation na sila. Bakit? Yung hormones nila yung nagsasalita, hindi naman talaga sila yun eh. Hindi ka nila gustong saktan. Ngayon, it just so happen nga lang na meron silang irita na nararamdaman sa sarili nila at nako-convert yun into words yung pagka-irita nila kapag ka nakaharang ka sa daan. Diba? Nakaharang ka eh. Diba? Ganun yung konsepto. Hindi ka nila gustong saktan. Babae, hindi gustong nananakit ng babae. Yung babae, hindi niyan gustong sinasaktan yung kasama niya sa buhay. Nga lang, kapag ka may nararamdaman ka, ikaw man bilang lalaki, isipin mo na lang yung masakit na masakit yung ipin mo. Tapos, may umiinis pa sa'yo. Diba? Masakit yung ipin mo, tas iniinis ka pa, tas nilalaglag ka na nga, iniinis ka pa. Ano palagay mo magagawa mo kapag ka lalaki ka? Diba? Ang mga babae kasi, regular na nararamdaman nila yan on a monthly basis. Yun na yung regular na period nila. Ngayon, yun ang ibig ko sabihin, brother, hindi normal na ang mga babae ng lalaki. So I strongly suggest you should reconsider your relationship with that woman. Reconsider mo yan, brother, habang bata ka pa. Kasi you would not want to fall in the trap na ang tagal nyo na, tumagal kayo ng mahigit 10 taon, tapos 27 anyos ka pa lang, nakatatlong beses na yan, tapos 10 taon have passed by, hindi mo ngayon alam kung nakailang lalaki na ngayon habang kayo. Ngayon, ikaw nang bahala. Ako masasabi ko, ikaw nang bahala. Pero tignan mo, kung kayo, audience, akin muna sandali attention niyo, lalaki at saka babae. Kung kayo yung nasa sitwasyon niya, anong gagawin niyo? Basahin mo ngayon yung comment ng mga tao.
Ayan, no? See? Sabi nung isa, move on. Sabi nung isa, let go. Sabi nung isa, iwan mo na. Ayan. General consensus yan ng maraming tao, brother. Hindi lang yan ako ang nagsabi. Hindi lang yan ako ang nagsabi. General consensus ng marami. Follow-up question, brother. Sakit pala sa mata ng araw. Walang yan. Mali yung pagkakapwesto ko rito. Bembangin mo muna. Follow-up question, brother. Mainit dyan ha. Yan mismo yung sinasabi ko. Hindi kasi normal yan, brother, out of the usual yan. Yun yung sinasabi ko, out of the usual na ang mga babae ng lalaki. Bihira yan. Sobrang bihira ng ganyang klase ng kaso. In case lang na hindi nyo alam, bihira yan. Kasi ang normal sa mga babae, kapag hindi na nila gusto at talagang wala na talagang pag-asa, magle-let go yan. Pero napakabihira ng mga lalaki na ng mga babae na tumatawid dun sa konsepto ng panglalalaki habang kayo pa. Napakabihira niyan, brother. Kahit nga yung mga babae rito sa comment section, yun din yung sinasabi nila eh. See? Yan ang sagot ko sa'yo, brother. Follow-up question. Uy, naririnig kita. Follow-up question. Oh. Tawa ka ngayon, no? Walang real talk sa akin ng ganyan Para sa mga sa'yo, tropa mo. Pag once, Sakit sa mata rito. pag Brother, once iwan mo sa mahal akin yung ka, susi. Iwan mo sa akin yung susi. Ano Tapos yung, pakuha ako ng ano yung ano ba yan? nung Ano yung maganda? black. Ano yung magandang gawin? Yung higpitan mo yung mahal mo o hindi? Hindi, pagka nasa ganun na, brother, reconsider mo na yan. Reconsider mo na. Hindi mo madadaan sa pahigpitan Kasi yan. Bakit? Kasi meron kung kasi- hindi nagtatapat sa iyo ang babae. Meron kasi Diretso kung hindi nagtatapat sa iyo ang babae, may factory defect yan. Kasi nakatatlong beses na eh. Isipin mo, nakatatlong beses siya ni hindi man lang sinabi sa iyo kung anong diferensya. Kung anong problema. Sana nagawan mo ng paraan. Hindi normal yan, brother. Kesa paghigpitan mo, reconsider mo na lang kung makakasama mo ba yan habang buhay o hindi. Kasi kahit anong higpit mo dyan, brother, didiretsuhin kita, parang lalaki na yan. Yung kasama mo, parang lalaki na yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Kahit ano pang higpit ang gawin mo. At 27 years old, nakatatlong beses na siya. Isipin mo, pagka tumungtong ka ng 40, tapos hindi ka na masarap. Sa mga lalaki, naiintindihan ko pa eh. Bakit? Matagal-tagal na akong lalaki eh. Hindi ko sinasabi kung tama yun. Huwag niyong mapagkamalian. Hindi ko sinasabing tama na mambabae ka bilang lalaki. Pero ang sinasabi ko, ang mga lalaki mas prone sa ganyan. Yun ang factory defect ng lalaki. Napupuno ang pantog. Ang mga babae naman, ang factory defect nila, nagkakaroon ng menstruation every month. Yun na rin yung dahilan kung ba't laging mainit yung ulo nila. Yun na rin yung dahilan ng tantrums nila. Kasi ang nagsasalita sa kanila yung hormones. Yun ang masasagot ko rin, brother. Hindi normal yan, brother. Out of the usual yan. Didiretsuhin kita, out of the usual yan. Follow-up question, brother. Sakit pala sa mata rito. parang ano ba yan? Shoot tayo ngayon ah. Kung nakatatlong beses na, brother, hindi yan yung something na kaya mo pang resolbahin. Didiretsuhin kita. Hindi yan yung kaya mo pang resolbahin. Bakit? Gagawa ng paraan yan eh. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Sabi nung isa, pabaya ka boy. Siguro maintindihan mo pa sa una, sa pangalawang beses. Pabaya siguro yung lalaki. Pero sa pangatlong beses, sobra naman yun. 'Di ba? Sobra naman yun. Nakatatlong beses ka na, nanlalaki ka eh. 'Di ba? Maintindihan ko pa yan sa Hindi mahabang naman sabihin na pagsasama. ano ba yan? Sobrang habang pagsasama. Yung sa comment, Ganito, yung sa comment maintindihan idol, ko pa yan hindi dun sa naman mahabang sabihin na pabaya pagsasama. kasi ano Ganito. ba yan? Maintindihan ko yan sa mahabang Lahat pagsasama. ng gusto naman Dali lang, brother, binibigay hindi ko. pwedeng magsabay tayong dalawa. Antay mo ako. Bibigyan kita oras mamaya para makapagsalita ka. Ganito, hindi maintindihan ko yan. Sobrang tagal niyo nang magkasama, 10 taon na kayo. Tapos ang tagal mong nagkukulang sa kanya sa 10 taon na 'yon. Tapos siguro childhood sweetheart, ganon, na meron silang past, o baka artista yung dumali sa kanya. Masyadong mataas yung profile. Yun maintindihan ko pa. Pero yung ganyan 3 beses, tapos ang babata nyo pa, tapos, di ba? Puta, hindi man lang sinabi sa'yo kung ano diferensya. Puta, bro, tangina, diretso kita, let go mo na yan, bro. Yan yung sinasabi ni Bugoy na for the streets. Yan sa ganyang pagkakataon, diretso. Yan, sasangayin ako kay Bugoy dyan.
For the streets talaga yan, brother. Follow-up question, brother. Yung sinasabi mo kanina, go. Ano ba yung pagkukulang ba yan? Lahat naman siguro binigay ko naman. Ang kailangan, so eto na lang, bigyan na lang kita ng tip para sa susunod na pagsasama mo. Kasi diretso kung ako yung nasa ganyan sitwasyon, hiwalayan ko talaga yan. And that's just me. Ako yun. Magkaiba tayong dalawa. Kung ako yung nasa ganyang sitwasyon, yung susunod na relasyon na sisimulan ko, uunahin ko munang tanungin kung saan ba palagay mo yung mga strengths at saka weaknesses ko. Saan ba ako magaling, saan ba ako hindi magaling sa pagsasama natin dalawa. Kasi kailangan mo mag-check eh. Kailangan mo mag-audit every now and then. Kailangan mo mag-audit every now and then. Kasi minsan, oo, nakakasapat ka para sa standard mo, para sa'yo. Hindi sa standard ng babae. Tapos, ikaw din naman, tatanungin mo rin yung babae kung, ikaw din naman, magsasabi ka dun sa babae ng mga strengths and weaknesses niya kasi baka para sa kanya, sapat na siya, pero para sa'yo, hindi pala. Di ba? Para makapag, ang tawag nila dyan, calibration eh. Sa negosyo, ang tawag nila dyan, calibration eh. Para synchronize kayong dalawa at nagkakaintindihan kayo kung saan kayo nagkukulang at kung saan eksakto na dapat nyo na lang ituloy. Ganon yung konsepto. Gets mo? Okay ka na, brother? Baka may follow-up question ka pa. Go. Okay na po ako. Okay, sige. Thank you, brother. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Sana naka-arrive siya sa favorable conclusion para sa kanya. Ha? Panggas? Okay. Ilan? Sandaan lang. Thank you. Okay, yung mga gusto umakit sa live, welcome kayo na umakit sa live. Nandito yung comment bar sa baba. Yung katabi lang ng comment bar, yun yung pagre-request para makakit sa live. Meron tayong medyo mahaba-habang pila dito sa isa. Pero dito sa Project 1M wala masyado. Pantas? Yeah. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Taga saan ka, brother? Umaga ka na. Oo, nag-commit kasi ako na umaga na ako magla-live. Iniisip ko rin kasi yung mga kapwa-tao ko eh. Meron akong mga fans na napupuyat dahil sa akin eh. Imbisa na nakakatulog sila ng payapa, tapos gigising sila ng maaga. Minsan may mga pagkakataon para lang manood sa akin, eh, kinakailangan pa talaga nilang magpuyat para lang, o magising ng madaling araw. Kasi nagla-live ako alas 3 ng madaling araw eh. Okay lang naman sa akin kasi bago yung time slot ko, bago to, maagang maaga. Okay lang na mabawasan ng konti yung audience ko. Pero ang importante kasi sa akin yung working class, yung mga ordinaryong taong bayan na hirap sa buhay. Yung mga sawan-sawa na sa trabaho nila, suyan-suya na sa sistema nila. Yun yung mga gusto kong maabot na mga klase ng mga tao eh. At karamihan sa mga nagpipilit magsumikap at magsumipag, maaga pa lang pinipilit na nilang magising. Yun yung dahilan kung bakit nagla-live na ako ng umaga ngayon. Okay lang kahit ako yung medyo mapuyat ng konti, ayos lang yun. Walang problema, maliit na bagay. Sige brother, doon tayo sa tanong mo. Go. Okay, tanong ko, brother. Paano mo maalis yung dopamine rush mo kapag bagong sahod ka, nakating-kati yung palad mo gumastos? Lagay mo muna sa bank account mo yung pera o pakialaman. Kailangan mo kasing makuha talaga yung disiplina ron, brother. Kailangan mong pigilan yung sarili mo and you have to actively police yourself in doing that. Ang ginagawa ni Francis, tangina matalino to si Francis. Ang bilib talaga ako rin sa taon to. Alam mo yung PWD siya, nahirapan siya magsalita. Pero yung utak niya, putang inang talino. Ang ginagawa niya, iniiwan niya lang sa akin yung pera. Hindi niya kinukuha yung sweldo niya. Ngayon, pangatlong sweldo na ni Francis na hindi kinukuha. Ngayong Atretay Uno, si Francis, ang sweldo niya somewhere north of 24,000 pesos. 22, 23, 24. Putan, laking pera nun. Ngayon niya kukunin. Galing. Yun nga lang, kasi nasabi ko rin sa kanya at the same time, hindi mo mapigilan yung sarili mo. Ngayon ang ginawa mo, pinaiwan mo sa akin yung pera. Good. Bakit? Kasi makakakuha ka ng bagong pattern dun eh. Yung pattern na hindi ka makakagastos ng gusto. Bakit? Kasi wala sa'yo yung pera eh. Pero ang problema ko nga lang dun, kailangan matutunan din ni Francis yung konsepto na nasa iyo yung pera. Pero ikaw mismo actively policing yourself na wag kang gumastos pag hindi kailangan.
Yun ang gusto kong matutulan ni Francis, and I will be the proudest employer kapag ka nagawa ni Francis yun. Napigilan niya na yung sarili niya, tapos dumadami na yung pera niya. Lalo na pag nakikita ko empleyado ko, umabot na 100,000 pera. Kasi in case hindi ninyo alam, isa sa mga pinakahirap ako yan eh. Yan ang hirap na hirap talaga ako ituro sa mga empleyado ko eh. Yung disiplina kung paano mag-ipon ng pera. Kasi nakikita naman nila ako eh. Nakikita nila ako. Nakikita nila kung paano ako gumastos at pinapakita ko sa kanila yun. Na wala akong ginagastos dito na sobrang, alam mo yun, wala akong out of the usual na expense dito na para sa sarili ko lang. Yung kaisa-isang binili ko para sa sarili ko, itong short ko. Itong short. Bumili ako ng bagong short kasi butas na yung short ko eh. Yun yung binili ko para sa sarili ko. Itong shades na bagong nakikita ninyo, hiniram ko lang to sa empleyado ko si Masaya eh. Ang dahilan kasi yung shades ko nandun sa bahay ko talaga. Hindi ko pa nakukuha. Kumuha ako ngayon ng pwesto para magkakasama kami, para makita nila eksakto kung paano ko ginagawa ang pera. Tapos nakikita nila dun sa bahay na yun, wala talaga masyadong kahit ano dun sa bahay. As in literal, tulugan lang yun, lalagyanan lang yun ng kung ano man yung mga bagay na niluluto namin. Doon niluluto ni Francis yung sabaw, yung karne at saka yung taba, tapos doon na rin siya naghihiwa ng mga gulay para ilaga. Pero other than those things, wala nang ibang bagay na nandun. Wala rong parang mga kapri-kapricho, parang bumili si Chester ng ganito, bumili ng ganyan, bumili ng ganun, mga bagay na hindi kailangan. Lahat ng pinagbibili ko rito, mga bagay na importante lang sa Project 1M. Yung kaisa-isang binili ko para sa sarili ko, isang pirasong short. Tapos, kung nakikita nyo lang, merong soft drinks dito. Minsan, iniinom ko yung soft drinks. And I deserve that. Bakit? Kasi, barya lang naman yung gastos ko eh, sa puhunan ko para sa soft drinks. Isang piraso, 2 pirasong soft drinks sa isang buong maghapon as their employer na malaki ang kinikita ng Project 1M, palagay ko it's not too much. Pero pag empleyado ka, hindi mo dapat gawin yun. Hindi dapat bili ka ng bili ng soft drinks, bili ka ng bili ng soft drinks, bili ka ng bili yung Yossi. Kaya nga pinakita ko rin sa kanila kung paano ko tinanggal yung Yossi. Nakikita nila yun, tangina minsan naglalaway ako. Minsan nakikita nila yun na, alam mo yung, syempre dahil nga addict nga sa Yossi ang Chester sa minsang panahon, di ba? Nakikita nila, takalawat kanan talaga yung sup-sup ko talaga ng sigarilyo. O sa mahabang panahon, ganun ako, sigarilyo ng sigarilyo, sigarilyo ng sigarilyo. Ang ano ko, ang tatak pa ng Yossi ko, Mebius. Ang Mebius, nasa 7-Eleven mo lang mabibili yan dito sa lugar na to eh. So, I'm spending 300 pesos, more than somewhere near 350 pesos para lang sa isang pack ng Yossi. Sa dalawang araw, sa dalawang pack ng Yossi, that's 700 pesos. Karga sa Project 1M yun. Ngayon, nakita nila kung paano ko tinanggal yun, pero nakita nila parang hirap na hirap din ako. Hirap na hirap akong tanggalin ng Yossi. Na, oo, sige, alam mo yun, completely, 100% hindi na talaga ako naninigarilyo. Tobacco na lang kapag celebration mode, which is sobrang bihira. Isang beses lang yan sa isang buwan, gano'n, minsan wala pa. Pero, nakita nila kung gano'ng hirap na hirap talaga ako. You have to actively police yourself, brother. Diretsahan, kailangan mo talagang pulisin yung sarili mo. Pero kailangan mo ring magkaroon ng goal kung bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo. Otherwise, pag wala kang goal, you're just doing self-torture. Yung disiplina, pag wala kang gustong marating, self-torture yan, napakahirap yan. Tinotorture mo lang yung sarili mo na wala ka naman talagang gustong marating. Ganong kahirap ang disiplina, brother. Ganong kahirap ang disiplina. Pero tignan mo naman yung reward na kapalit naman ng disiplina na ikinabit mo sa sarili mo. Na kapag hindi ka gastos ng gastos, hindi ka bili ng Yossi, hindi ka bili ng candy, hindi ka bili ng mga pagkain sa labas at nagluluto ka sa loob ng bahay, binabaon mo sa trabaho, hindi naman biro yung ipon mo. 1 buwan pa lang, hindi na biro kaagad yung ipon mo. 2 buwan pa, 3 buwan pa. See? Nice. Tamo? Isipin mo ngayon kung anong kaya mong gawin sa loob ng 1 taon. Na ang ginagawa mo lang, simple. Tinatanggal mo lang lahat ng kapritsyo mo, tapos ginagastos mo lang yung pera sa mga dapat lang, karapat-dapat pagkagastosan ng pera. At ang ibig sabihin ng karapat-dapat, hindi yan, deserve ko to, deserve ko to, deserve ko yan, deserve ko yun, deserve ko to. Hindi. Kung nakita ninyo kung paano ako nag-empleyado sa Tondo, maiintindihan ninyo. Nag-empleyado ko sa pamamasura, nagtatalop ng basura. Ano binibili ko nun para sa sarili ko? Ang pinaka-common, yung, tanga na, diretso, bro. Puta, yung shampoo. Parang 1 beses lang ako sa 1 linggo nag-shampoo nun eh. 2 beses at most. Tinipid ko talaga ng gusto yung shampoo na yun sa Shea. Tinipid ko talaga ng gusto, bro. Diretsahan yun. Oo, minsan babaho talaga ulo mo. Pero pagka nagtatrabaho ka sa basurahan, it wouldn't matter naman kung anong amoy mo eh. Diretso, pag nagtatrabaho ka sa basurahan, it wouldn't matter. Maliban na lang siguro, working class ka, corporate ang trabaho mo, hindi pwede. Kailangan talaga, mabango ka talaga, maayos ka talaga, malinis ka talaga sa katawan mo. Pero tinipid ko talaga yun, pati shampoo. O sabi nung isa, sabi ng Chester,
Grabe ka naman, pati shampoo tinipid mo. Totoo. Kung gusto mo talagang umalagwa, mabilisan. Kung gusto mong umalagwa ng mabilisan. Ngayon, sinasuggest ko ba yun? Kung ang trabaho mo, wala namang kinalaman sa amoy mo, halimbawa, katulad nun, kung halimbawa, nagyajaryo bote ka, o halimbawa, nagtatalop ka ng basura, katulad ko, okay lang yun. Pero kung magtatrabaho ka sa opisina, tangan hindi pwede yun, pandidirihan ka ng mga kasama mo. Hindi pwede yun. Ngayon, kung doon ka lang mag-i-stick ka sa level of practicality. Stick ka sa level of practicality na, okay, papasok ako sa trabaho. Kailangan ko ba talagang bumili sa trabaho ng pagkain? O baka pwedeng magbaon na lang ako galing sa bahay. Yung niluto namin na ginisang kangkong doon o kung ano okra, ganun. Baka pwedeng baunin ko na lang sa trabaho. 'Di ba? Ang laking natipid mo ngayon versus yung kakain ka sa opisina, 60 pesos. Kung dinala mo na lang yung pagkain galing sa bahay, baka siguro 20 lang, baka wala pa. Kailangan ko ba talaga mag-taxi? Baka pwede naman mag-jeep na lang ako, LRT. 'Di ba? Kailangan ba talaga mag-angkas? Baka pwede namang bumili na lang ako ng second hand na motor na hulugan, na mura lang yung gasolina kumpara mo sa papamasahe. Di ba? Yung mga ganun yung kailangan mo isipin, brother eh. Kung gusto mo talaga umalagwa buhay mo, maliban na lang, okay na sa'yo yung buhay mo ngayon. Wala naman akong problema ron. Pero I don't have any advices on you kapag okay ka na sa buhay mo. Kasi okay ka na nga sa buhay mo. Pero ang pinaka-importanteng bagay doon, brother, yung tipong pagka nagkasakit ka, kaya mo labas sarili mo sa ospital, yung anak mo magkukulehiyo, kaya mong paaralin, yung asawa mo manganganak, kaya mong ilabas sa paanakan, hindi basta paanakan bayan lang, kahit papano, hindi ka man naka-private hospital, kung public hospital ka man, at least hindi mo na kailangan ipangutang yung panglabas ng asawa mo sa ospital. 'Di ba? Kung ang tatay mo nakulong, kaya mo magpiyansa kahit 30 mil pa. 'Di ba? Ganun eh. 'Yun ang importante, brother eh. Yung sa buhay, hindi ka ipit na ipit, hindi ka gipit na gipit. Huwag mo ilalagay yung sarili mo sa isang gipit na sitwasyon, brother. Huwag mo ilalagay yung sarili mo sa isang gipit na sitwasyon. Kasi tinan mo, isipin mo yung konsepto na gusto mong umalagwa buhay mo, kaya mo tinatanong yan. Naiintindihan kita ron. Nagigets ko yung konsepto na gusto mong umalagwa yung buhay mo, kaya mo tinatanong yan. Ngayon, ito pinakamalaking advice ko sa'yo, brother. Would you want na habang buhay ka na lang gastos ng gastos at hindi mo makontrol ang paggastos mo hanggang tumanda ka na senior citizen? O baka pwede naman sa loob lang ng 2 taon pagtiyagaan mong mag-ipon ng pera and then you can start something with a small amount of money that you have saved so you can live the rest of your life in harmony with your finances? Diba? Baka pwede namang 2 taon lang, ipitin lang muna natin sentro natin para habang buhay na tayong may sapat na pera na hindi na natin kailangan mangutang pag may nangyaring hindi maganda. Ang pinakamasarap na parte doon, hindi lang yung may nangyaring hindi maganda. Kaya mo pang pasarapin ang buhay mo sa loob lang ng 2 taong pagtsatsaga, mahaba na siguro ang 3, 4 o 5 taon, pero makakarating ka rin doon. Ang importante, makarating ka doon sa maalwan na buhay. Gets mo? Matama. Follow-up question, brother. Ito follow-up question ko, brother. Mm-hmm. Sumasabay ako sa Project 1M. Good. Gana ipon mo? 250 brother. Yes. 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 Hindi mo alam kung gaano ako kasaya, brother. Kasi diretso, hindi naman talaga pera ang dahilan kung ba't pinagtsatsagaan ko tong Project 1M. I already have enough. Meron na akong sobra para sa sarili ko. Ang importante sa akin, kapwa-tao ko eh. Sige mo, maraming nag-offer sa akin dito ha, hindi nyo lang alam, ang daming nag-offer sa akin dito na mag-i-invest sila rito. Ang daming nag-offer sa akin dito na baka pwede franchise ko yan. Paulit-ulit pa sila. Tapos yung franchise, it goes as high as 1 million pesos. Nagre-request sa akin, 1 million pesos ibibigay sa akin, ma-franchise lang daw nila itong Project 1M sa Metro Manila. Ako umaayaw eh. Bakit? Kasi na-franchise mo, biniyaran mo ako, may 1 million pesos, tapos na Project 1M. Paano ngayon yung mga kapwa-tao ko na sumasabay? Diba? Yun yung dahilan kung bakit pinagtsatsagaan ko talagang katsaga-tsaga talaga na araw-araw, gabi-gabi. Nagtsatsaga talaga kami magtinda ng sinigang. Hindi ako interesado sa mga pera ninyo. Ayokong mag-invest kayo sa akin. Wag. Bakit? Mabilis matatapos yung Project 1M eh. Hindi naman ang purpose nito, ako kumita eh. Alam ko na kung paano gumawa ng 1 million, ang dali-dali lang eh. Lalo na kapag ganitong sikat ka, may pangalan ka sa social media, mag-ahente ka lang ng kotse, mag-ahente ka lang ng bahay eh. Siguro walang 3, 4 na buwan, tapos na agad ang Project 1M, may 1 milyon ka na kagad. Sa komisyon lang, ang laki kagad eh. Pero ang request kasi ng mga tao, gusto nilang makita kung paano gumawa ng pera sa pagtitinda ng pagkain sa tabi ng kalsada. Yung sinigang na baka, ako na lang ang may gusto niyan eh. Kasi gusto ko talaga makakain ng sinigang na baka gabi-gabi. Gusto ko yun. Ang sarap kasi talaga ng sinigang eh. Tapos baka pa. O di maligayawa gabi-gabi. At least I have something na to look forward to kahit hindi ko gusto yung proseso ng pagluluto. In case hindi nyo alam, hindi ko talaga gusto yung proseso ng pagluluto. Ayoko talaga. Kinamumuhian ko yung proseso ng pagluluto. Ayoko talaga. Diretso.
Pero alam mo yun, alang-alang sa mga kapwa-tao ko, pinagtsatsagaan ko talaga tong luto ng luto. Buti na nga lang kamo, alam mo yung may sapat na pondo na ngayon para makapagbayad na ako ng empleyado. Pero ang pinaka-goal talaga ng Project 1M, hindi yung makarating sa 1 milyon. Mabagal ito. Kung pupunta lang sa 1 milyon, ang bagal ito. Ang pinaka-goal talaga ng Project 1M, yung marami yung makasabay, tas marami yung umalago yung buhay. Ito yung pinaka-goal ng Project 1M. Anong goal ng Project 1M? Yung sobrang daming taong makasabay, na sobrang daming tao na yung mga sumabay, umalago yung buhay nila, nakarating sila sa 1 milyon paglipas ng mahabang panahon na sumasabay sila. Tapos pagdating dun sa panahon na yun, marirealize nila na ang sarap na ng buhay mo, pero hindi pala pera ang pinaka-importanting bagay sa mundo. And then, we can have sensible conversations. Kasabay nung mga taong sumabay sa Project 1M na mga naging milyonaryo sa Project 1M, sa pagsabay lang nila na hindi ako interesado sa mga pera ninyo, na oo, may mga taong kumain dito, pero Visayas, Mindanao, Northern Luzon, Southern Luzon, alam mong mga hindi na makakapunta yung mga tao na yan dito eh. So pag-ibig na lang talaga sa kapwa-tao ito na mga makasabay kayong lahat. Hindi na importante kung nasaan kang parte ng Pilipinas. Hindi na rin importante kung bumili ka ng sinigang ko o ng sisling o wala akong pakialam. Ang pakialam ko yung kapwa-tao ko. Ang pakialam ko, umalagwa yung buhay ninyo. Pag nakasabay ka, dumami pera mo, ikaw rin naman ang makikinabang na yan eh. Tapos pagdating sa dulo, baka sakaling makaalala ka, pagdasal mo na lang ako. Ganon. Yun ang pinaka-importante sa akin eh. Ang pinaka-importante sa akin, yung buhay ninyo. Kasi ako, personal, tangin ng brother, I already have enough. Kasi magkano ba talaga hinahabol natin? Hindi magkaintindihan eh. Yan ay hindi magkaintindihan. Magkano ba talaga hinahabol natin? Wala eh. Walang eksaktong amount kung magkano ba talaga yung putang inang, magkano ba talaga yung putang inang pagyaman. Na pag natawid mo na tong halaga na to, mayaman ka na. Hindi magkaintindihan eh. Pag may 1 milyon ba, mayaman ka na? O kulang pa rin yan sa'yo? 2 milyon, mayaman ka na, kulang pa rin. 5 milyon, mayaman ka na, kulang pa rin. 10 milyon, mayaman ka na. 100 milyon, mayaman ka na. 1 billion, mayaman ka na. Magkano ba talaga hinahabol mo? Bakit sobrang greedy ng mga tao? Next question ko, brother. Sige brother, follow up question ko. Next question ko, brother. Ando na nga tayo sa nakakaalago ka na. Ngayon, paano mo siya i-maintain na nandun ka sa sitwasyon mo na yun? Yan ang magandang tanong. Yan ang magandang tanong. Paano mo pananatilihin? Natin yung brain cells mo, brother. Paano mo pananatilihin na mayaman ka? Yung disiplina ng pagpunta sa 1 milyon, yun din ang disiplina ng pagpunta sa pangalawang milyon. Yun din. Wag mo lang i-break yung disiplina. Yun lang. Wag mong i-break yung disiplina. Kasi as soon as binrake mo yung disiplina, huwag mo kakalimutan, mas madaling gumastos kaysa kumita. Mas madaling gumastos kaysa kumita. Ilaro mo lang sa casino yung 1 milyon mo, tingnan mo, overnight ubos yan. Isang maliit na pagkakamali, limas lahat ng pinaghirapan mo. Yung disiplina kung paano gumawa ng 1 milyon, yun din ang disiplina kung paano gumawa ng pangalawang milyon. Yung disiplina kung paano gumawa ng pangalawang milyon, yun din ang disiplina kung paano gumawa ng pangatlong milyon. And the happiest part of it, ang pinakamasayang parte doon, pag nakuha mo na yung disiplina kung paano gumawa ng 1 milyon na poke ng ina mong, hindi biro ang putang inang disiplina, hindi biro ang hirap, ang sakit ng ulo, ang bigat ng kalooban ng mga taong iniwan ka habang pinipilit mong ayusin yung sarili mo, hindi na ganun kabigat yung paggawa ng pangalawang milyon. Yun ang pinakamasarap na parte doon. Hindi na ganun kahirap, hindi na ganun kaganit, hindi na ganun kagaspang, hindi na ganun karami yung mga taong nalalaglag sa'yo. Kasi you have refined yourself and you have refined your craft, that you've already made progress in making money. And you've already made progress in your mindset, in your heart, and hopefully in your soul. Yun ang sagot ko ron. Kung paano pananatilihing nandun ka sa ibabaw, kung paano mo ginawa yung unang 1 milyon, ganun mo rin gagawin yung pangalawang 1 milyon. Tapos mas madali na yun kaysa doon sa unang 1 milyon na meron ka mula nung pinanganak ka. Mas madali yung pangalawa, brother. There's a saying that it is easier to make 2-3 million pesos than to create your first million. Merong mga nagsasabing mas madali daw gumawa ng pangalawang milyon kaysa sa pinakaunang 1 milyon.
Kasi lalawak ang pananaw mo sa buhay. Yung dating mga struggles mo, hindi na yun ang problema mo. Yung dating sistema mong magaspang, wala sa hulog, madaming problema, madaming diferensya, nare-refine mo na. Yung mga ideas mo noon na mga kabulok-bulukan at very ordinary, iba na ang mga ideas mo pagka naging milyonaryo ka eh. Iba na ang mga ideas mo, hindi na gaya ng dati. Dati mga maliliit lang eh. Yung magtinda sa tabi ng kalsada, tapos kumuha ng pwesto, yun lang dati. And then eventually, pag nakakuha ka ng unang 1 milyon mo, maiisip mo na mag-franchise. Maiisip mo na yung ganto, investor, maiisip mo na yung ganyan, maiisip mo na yung ganon. Pero you always have to stick to that level of practicality na meron ka nung nagsisimula ka pa lang. Dapat yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos mo, and you always have to give value to people. Hindi pa pwede na okay, naka 1 milyon na tayo, pwede na nating tipirin yung yung rekado. Okay, naka 1 milyon na tayo, pwede na tayong mang-scam ng tao. Kasi ang dami niyan eh. Diretsahan, napakarami niyan. Naging greedy sila. Naging greedy. Nakalimutan nila na ang dahilan kung paano sila nakarating sa unang 1 milyon dahil sa disiplina at dahil sa minahal sila ng mga tao nila, na empleyado nila, minahal din sila ng mga kliyente o ng mga customer nila. Tapos may mga tao nagiging greedy dahil milyonaryo na sila, hindi na nila gustong gawin yung mga bagay na dati nilang ginagawa. Dati nangangatok ka. Ngayon pinapagawa mo na lang sa mga tao mo hanggang nangalawang yung sales skills mo. In case hindi ninyo alam, hanggang ngayon nagtitinda pa rin ako ng sinigang. Hanggang ngayon, humahawak pa rin ako nung maliit na menu namin. Tapos, bili po kayo sinigang, anli sabaw na po to, anli taba na po to. Sobrang sarap po nito, makakalimutan nyo, pati ex nyo. Hanggang ngayon, nagtitinda pa rin ako sinigang. Hanggang ngayon. Oo, hanggang ngayon, nagpe-present pa rin ako sa mga tao. Kahit may mga tao na akong taga-benta, yung mga nandito kanina, nakausap ko rito sa gilid-gilid ko, mga taga-benta ko yun. Pero kahit may mga taga-benta na ako, hindi ko pinababayaan na ako nakakalimutan ko kung paano magtinda. Hindi ko pinababayaan na ako nakakalimutan ko kung paano magluto ng sinigang. Hindi ko pinababayaan na ako nakakalimutan ko kung paano mamalengke, kung paano makisama, kung paano palaguin tong hanap buhay na to, na kung ano yung dating ginagawa ko, paminsan-minsan ginagawa ko pa rin, na tuloy-tuloy pa rin ako. Bakit? Kasi sa ganong paraan hindi ka yayabang. Sa ganong paraan hindi mo ay aangat yung sarili mo sa isang lugar na hindi ka dapat nandun. Wala pa rin talagang tatalo sa kababaan loob. Wala pa rin tatalo sa kababaan loob. Yung kababaang loob na kinukuha mo pa rin kung ano yung dating disiplina mo nung mga panahong nagsisimula ka. Kasi may mga tao diretso, alam mo, frustrating lang ito. Sigurado, you will think of a certain name. Merong pangalan na aakyat sa mga isipan ninyo. Pag sinabi kong merong mga tao na minsang panahong humble, nagsimula ng maliit na hanap buhay, tas natulungan lang siya ng kung sino man, tapos lumago yung negosyo niya, nakita mo sa social media sobrang yapang niya na, hanggang iniwan siya ng mga taong dating sumusuporta sa kanya. Okay. Bakit? Kasi yung audience niya dati, ang nagustuhan sa kanya yung humility niya, yung pagiging tao niya. Pero ngayon, ang tunog na parang maladyos ka na eh. Ang sama na ng ugali mo, ang yabang mo na. Diba? Merong mga ganun, brother. Umaangat ka talaga. Bakit? Yung dami ng pera eh. Yung kapangyarihan eh. Yung kasikatan eh. Diba? Tignan mo, kahit sila eh. Tignan mo, nakikita ko may mga pangalan na inilalagay dito. May mga pangalan. Dito sa kabila may pangalan. No? Tignan mo. Yun ang sagot ko ron, brother. Para makapanatili kang nasa ibabaw, paminsan-minsan kahit hindi mo na obligasyong gawin yung mga bagay na dati mong ginagawa, paulit-ulit mo pa rin gagawin. Paulit-ulit pa rin. Kahit minsan lang, kahit minsan, pitik ka lang ng konti, dati namamasura ka, gawin mo uli yun. Tingnan mo, katulad sa akin. Dati akong barker ng jeep, dati akong namamasura. Ginawa ko uli. Bumalik uli ako sa wala. Bakit? Para hindi ko makalimutan kung saan ako nagsimula. No, you hear so much braggadocio in me. Diba? Naririnig nyo parang ang tunog, arugante, mayabang. Yun yung naririnig ninyo. Bakit? Kasi yun yung gusto kong iparinig sa inyo. Bakit? Kasi yun yung madaling kumuha ng atensyon ng tao. Pero deep down, nako brother, ang tingin ko sa sarili ko walang kwenta hanggat wala akong resulta. Araw-araw gumagawa ako ng resulta. Araw-araw wala akong kwenta hanggang itong araw na to magawan ko ng resulta. Ganun ang tingin ko lagi sa sarili ko. Sa ganung angulo, brother, hindi ka yayabang. Pag ang tingin mo sa sarili mo wala kang kwentang tao, tapos araw-araw kailangan mong patunayan yung sarili mo, para magkaroon ka ng kwenta ngayong araw kailangan ka gumawa ng resulta. Tingnan mo, hindi ka yayabang kapag ka ganun. Tapos mananatili ka na rin nasa ibabaw. Bakit? Kasi yung nagpapakababa itinataas, ang nagpapakataas ibinababa. Mananatili kang nasa ibabaw
Kasi ikaw na mismo yung nagbababa ng sarili mo. Tapos yung mga tao na, kasama na pati yung Diyos yung nag-aangat sa'yo. See? Yun, nasagot ko rin. Follow-up question, brother. Wala na akong follow-up, brother. Update lang ito dun sa, kung natanda mo yung usapan natin yung sa ano, yung sa apartment na hindi ko natapos. Oo, naalala ko yun. Yung hindi mo sigurado ko, itutuloy mo ba kung paano ba gagawin mo ron. Natapos na ba yung unang palapag? Ano na? Brother, ano na yun, available na yun para para marenta. Congratulations. Nice. Congratulations. I'm very proud of you. Pinuntok mo ako sa mukha, kaya inaksyonan ko na eh. Sarap ba? I'm very proud of you, brother. Maligaya ako para sa'yo. Proud din ako sa'yo, brother. Tuloy mo. Salamat. Salamat. Okay. Brother, good morning. Good morning din sa'yo, brother. Okay, next na tayo. Ilang minuto na ba itong kabila? YouTube ko. Tinitignan ko yung YouTube kasi hindi pwede mag-overshoot eh. Pag nag-overshoot tayo yariin na naman ako ng TikTok eh. Pero ang ganda ng umaga na to. Napakaganda nitong umaga na to. Para marinig ko yung mga ganong kagagandang mga istorya. Sarap. Sarap. Morning, brother. Good morning, brother. Taga saan ka? Bataan. Okay. Ano tanong mo, brother? Suki ko ito eh, si brother. Hindi na ako magpatatanong, magpapasalamat lang ako. Dahil malaki tulong yung ginawa niyo sa akin yung isang araw. Marami ako nagawang resulta. Dumoble yung aking ipon. Tapos yung mga kasama ko naging mabuti din sa akin. Yun lang, brother. Pasalamat lang ako sa iyong araw. Salamat ng marami, brother. Na-appreciate ko yung mga istorya ninyo. Okay. Thank you, brother. Next tayo, next. Sige lang. Picture daw muna. Mag-aakit ako ng tao. Sige lang. Okay. Sabay na tayo. Dito siya. Dito. Dahil lang, tayo lang ako para maganda-ganda yung kuha. Kuya, pwede ba shoutout? Sige. Shoutout ako. Si Rupert, tas kay Vincent. Rupert. Oy, Rupert, putang ina mo, nasaan ka ba? At di naman tropa mo. Busy. Busy. Galing ka mo sa buhay ha. Kailangan ka ng lipunan ha. Dapat matalino ka lagi, dapat magaling ka lagi. Ay, busy, kuya. Ano ba sabi nyo? Okay na. Ayos na, okay. Salamat, kuya. Sige, thank you. Okay. Next tayo. Chester Jr. Okay. Chester Jr. Good morning, brother. Taga saan ka? Idol. Good morning. Manila, idol. Manila. Okay. Ano tanong mo, brother? Kamusta ang buhay mo, idol? Eto, happy lang. Wala na ako masyadong maraming sakit ng ulo ngayon. Kasi wala na rin masyadong maraming gumagawa ng sakit ng ulo para sa akin. Wala na eh. Yung mga dating empleyado na masasakit sa ulo. Idol, man. Oo, wala na masyado eh. Wala na eh. Ngayon, tuloy-tuloy na lang kaming diretsong nagtatrabaho eh. Wala na akong sakit ng ulo. Sila na yung gumagawa ng paraan para mawala yung sakit ng ulo ko. Itong mga bagong empleyado, yung mga empleyado ko ngayon. Yung mga taong nanatili, Idol. Sige, tuloy. Go. Doon tayo sa tanong mo. Mas importante yun. Pag na-reach mo yung one-time project mo, idol, anong sunod na plano mo, idol? Pupunta ako ng ayan, i-reveal ko na. Tungkol sa Project 1M, standby lang muna kayo. Pero, punta muna ako sandali ng Ulo-Sulu at saka Basilan. Baka siguro tawi-tawi. Ano sa mga Wala akong specific na lugar, brother. Kasi wala naman akong katugo na tinuturing ko na kapamilya. Kung saan ako nandun, doon na mismo Manila ka lang din, idol. Well, sa mahabang panahon, Greater Metro Manila. Pero ngayon, nasa Rizal ako eh. Susunod na panahon, nasa Mindanao naman ako. Susunod na panahon, nasa kung saan man ako. Wala akong specific na lugar, brother. Retired na kasi ako. Meron na akong sapat para sa sarili ko. So, I'm just wandering this earth, doing good for people. Siyempre, hindi naman hipokrito kung makagawa ng konting pera, madagdagan ng konti, bakit hindi? Pero hindi na parang actively seeking na gumawa ng pera. Hindi na. Okay na ako sa sarili ko. Maligaya na ako sa lahat ng achievements ko. Ang gusto ko lang, makatulong sa mga tao, baka sakaling pagdasal nyo ako, tapos pag namatay ako, akit ako sa langit. yun, ganun. Ano naman, idol? Ano masasabi mo, idol, sa mga critics mo?
sa mga nanghihit sa agenda mo, mga plano mo. Okay lang yun. Wala naman akong problema ron eh. Pinagmamalasakitan ko pa rin naman sila eh. Kaya tinan mo, pinananatili ko lang silang nandito. Minsan binablock ko sila, pero ina-unblock ko rin. Minsan minumute ko sila. Mga 5 minutes lang, gano'n. Ang pinaka-worst hanggang matapos yung live. O, tapos pagkatapos nun, na magla-live kinabukasan, hindi na sila muted. Ganon. Alam mo, naiintindihan ko kasi naiintindihan ko kasi kung bakit sila basher eh. Yun eh. Nanggagaling sila doon sa perspective na miserable kasi yung buhay nila. Tapos naghahanap sila ng idadamay. Naiintindihan ko yun eh. Parang naiintindihan mo yung status nila, idol. It takes another level of being a human being kapag pati yung kaaway mo, mahal mo na rin. Mahal ko yung mga kaaway ko. Mahal ko. Oo, I may talk shit in front of them sa mukha nila mismo. Maaaring ganun yung bunganga ko. Pero ang dahilan nun, pagka nagsalita kasi ako ng hindi maganda tungkol sa'yo, lalo mo akong magagalitan. Ang ibig sabihin nun, dahil lalo mo akong kinagalitan, lalo ka ngayong manonood sa akin. Para regular, mambash ka sa akin hanggang sa mabuksan yung isip mo. Engagement. Oh, para mabuksan yung isip mo. Pag nabuksan ngayon yung isip mo, di ikaw yung nakinabang. Diba? Hindi ko na mahihingin pera mo eh. Basher kita eh. Diba? Hindi ko hihingin pera mo. Kahit nga follower ko, hindi ko hinihingi pera eh. So, kita nyo yun? Kita nyo yun? Kahit follower ko, hindi ko hinihingi pera. Wala akong mga course. Ganun. Inisip ko nga, gumawa ng course eh. Puta. Siguro, puta, pag ako yung gumawa ng course, puta, mas marami magsusubscribe kaya dun sa mga naggawa ng mga course sa internet ngayon na puta. Yung mga iba, nag-debunk naman ng kung sino-sino. Sabagay. Pero wala akong ganong plano pansamantala. Wala akong ganong plano. At the back of my mind lang. May nag-offer din ba sa'yo ng mag-promote ng sugal? Idol? Marami brother, malaki ang offer sa akin, milyon na ang offer sa akin sa pagpo-promote ng sugal. Maraming nag-o-offer kasi dumadami na rin kasi yung dumadami na rin kasi yung mga online sugal ngayon na kumukuha ng influencer. Although may mga panahon in the past, lalo na ng mga bandang December, binugbugan talaga nila ng gusto yung sponsored na na mga videos. Yung mga online sugal, binugbugan nila ng gusto yung nagbayad sila sa Facebook mismo para ipakita yung mga post nila Alden Richards na nagsusugal. Ganun. Pero sa akin mo, personal, idol, marami. Ayokong tumanggap ng pera galing sa sugal, brother. Yun ang kasarapan brother kapag retired ka na. You get to choose who you will eat on the hands of those people that you choose. Makakapili ka kung kaninong kamay ka kakain kapag retired ka na. So makakapili ka ng mga transaction na para sa'yo, makakapili ka rin ng mga transaction na hindi para sa'yo. Kasi hindi ka na beggar eh. Diba? Sabi nga nila, beggars can't be choosers. So hindi ka na parang nagmamakaawa na magkaroon ng transaction. Hindi na. Kasi swerte eh. Yun ang isa sa mga swerte ko. I have stumbled upon this type of mindset na meron ako na matibay. Chamba lang naman yun eh. Swerte lang naman na nagkaroon ako ng ganitong mindset eh. Ngayon, naipapasa ko na sa tao kasi nasubukan ko na yung mindset eh. Itong mindset na meron ako ngayon, nasubukan ko na siya. Gumana siya, nagkaroon siya na sobrang daming resulta. Nung magkaroon ng resulta, ngayon, retired na ako, maligaya na ako sa buhay ko. Diba, hindi naman sa kaipokritohan na hindi ko tinatanggap yung pera ng sugal, pero nandun na ako sa punto ng buhay ko na nakakapili na ako kung kaninong palad ako kakain. Yun ang sagot ko rin, brother. Malaki pera na ino-offer sa akin sa sugal. Tangina, hindi mo lang alam. Ang laki ng pera, milyon ang ino-offer sa akin sa sugal. Mas malaki ino-offer ng politiko. Halos 10 milyon sa politiko. Mula dun sa panahon na pumirma ako hanggang matapos ang campaign. Money is not everything, brother. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. At ang araw ng kamatayan, mabuti pang maging local ng idol, no? Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa sa malaking kayamanan. Yun ang sagot ko rin, brother. Follow-up question. Eto. Anong nasasabi mo sa currently status mo between sa previous na ginagawa mo dati na mga unnecessary, mga bisyo na pag inom or something smoke kung may bisyo before? Ay mga nasasabi mong na-achieve mo na?
Anong ibig mong sabihin na-achieve, brother? Yun, yung Ay, what I pagkatanggal mean, ko sa ano bisyo yung ko, achievement ko Hindi yun. ko. Mabisyo ka ba dati, idol? Ay, oo. What I mean, Oo. ba't Hindi mga ko, napagdaanan mo, idol? occasional ako sa lahat ng mga bagay na masama. Occasional ako sa lahat ng bagay na masama. Ngayon, unti-unti, habang tumatanda ka, isa-isa mo nang tatanggalin lahat yun eh. Kasi tumatanda ka na nga eh, di ba? Yung mga dating ginagawa mo, ganun, tatalong ka sa mga parang, alam mo yung mga bar, ganun, second floor nung bar, tapos saluhin nyo ako, mga putang ina nyo, pag hindi nyo ako sinalo, walang magbabayad dito dahil ako nag-sponsor nito. Ganun, yung mga kayabangan ng kabataan, wala na yun, wala na yun. Ngayon, okay na ako eh, modest life na ako eh. Idol, humble ka na talaga ngayon, idol na. Meron pa ring pitik ng kayabangan every now and then, pero wala pa rin talagang tatalo sa humility. May pitik pa rin naman kasi bata-bata pa ako, taas pa ng adrenaline ko pa minsan-minsan eh. Nararamdaman ko, ang sarap kaya ng pakiramdam na nagyayabang. Pero lahat ng bagay, moderation lang, wag ka sosobra. Pag umovershoot ka, yayariin ka talaga ng mga tao dyan. Yun. Moderate lang para Oo. Mabi lang. Follow-up question, brother. Maganda itong tanong nung isa, saan makikita yung talata, Boss Ching? Google mo na lang. Lalabas yan sa Google. Nasa Ecclesiastes yan. Hindi ko lang maalala eksakto yung mismong talata eh. Kung di 7:1, basta ganun. I-Google mo na lang. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Kung hindi Ecclesiastes, nasaan yan? Nasa Kawikaan. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Pag tinype mo yung lalabas sa Google yun, imposibleng hindi. Actually, pwede ka nga magtanong dito sa audience ko eh. Mga audience, anong talata yun? Pakilabas nga kung anong talata yun. Tignan mo kung saan lalabas yan dito sa comment section. Antayin nyo lang. Sakit sa mata ng araw. Walang yan. Mali pala yung pwesto ko. Nakatutok sa mata ko yung araw. Sakit. Pag naka-shade naman ako, hindi ko naman kayo makita. Ayan o, 22:1 daw ng Kawikaan. Sabi, 22:1 ng Kawikaan. Follow-up question, brother. Ito, idol, last idol. Ano yung lifestyle mo, idol, araw-araw? Lagi kang puyat. Araw daily routine na ba yun, idol? Oo, ito na yun. Matutulog, tapos magtatrabaho dito sa Project 1M, tapos matutulog ulit, tapos magtatrabaho ulit sa Project 1M. Yun yung regular na routine. What I mean, yung routine mo, panggabi talaga. Panggabi talaga. Kasi sa gabi kami sa gabi kami nagtitinda eh. Nagsisimula kami ng pagtitinda dito. Minsan alas 5, minsan alas 6. Ngayong linggo, alas 5 kami magsisimula kasi family day ang linggo eh. So mamaya-mayang konti, matutulog, tapos gigising. Alas 5 dapat nandito na kami. Ganun. Hanggang alas 3 ng madaling araw. Follow-up question, brother. Wala na, idol, din lang. Okay, thank you very much, brother. Bye-bye. Maraming salamat dun sa nagbibigay ng mga gifts. Jeremy, thank you very much. Salamat. Okay, next tayo. Next. Natsu. Asan ka, boss? Nandito kami sa Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Oo, ito yung overlooking nun. Napakasakit sa mata ng araw. Sakit sa mata ng araw. Wala akong magawa ah. Natsu, good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, Natsu. Taga saan ka? Okay, mukhang wala si brother. Sige, next tayo. Kapila naman. Next. The Stephen. Jerry something. Jeremy. Mas pwede magtanong. Jeremy, good morning, brother. Taga saan ka? Jeremy. Hello, boss. Jeremy, good morning, brother. Good morning, boss. Boss, pwede magtanong? Ano tanong mo, brother? Ano masasabi niyo, boss, sa mga nagki-claim na mga organization na sila lang ang tanging maliligtas, tapos yung Brother, medyo malakas yung background mo. Ang sakit sa tenga. Pakiayos mo muna yung background mo. Nagpe-feedback tayo, brother. Hindi ko alam kung may monitor ka dyan. Pakipatay mo muna yung monitor. Okay na po. Ayan, tuloy, brother. Or meron pa rin feedback. Malakas, brother. Sobra. Yan. Okay na po ba? Yan, okay na. Go. Boss, ano masasabi niyo sa sa mga
organization na nagki-claim na sila lang yung maliligtas at yung mga gawa lang nila ang tinatanggap daw ng Diyos. Sila lang daw po ang kumbaga parang they are entitled Alam mo, sa kaligtasan. maraming, dali, mute muna kita brother kasi ang lakas talaga ng feedback eh. Okay. Ngayon, maraming organization ang nagki-claim niyang ganyan eh. Na hindi naman nabago yan, parang napakyaw na nila langit. Sila lang sa langit, diba? Sa dami ng tao sa buong mundo, 8 billion na tayo. At balita ko 8.2 billion ng mga tao sa mundo. Sa dami ng tao sa mundo, sila lang talaga. Talaga ba? Ganong kakipot ang utak ng Diyos para kayo lang. Sobra namang exclusivity yun, nabili nyo langit. Magkano ba benta nyo ng Diyos sa inyo sa langit? Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Bakit? Kasi ang nakasulat sa Biblia, labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo mga masasamang tao. Ang hinahatulan sa loob ng iglesia, yung nakasulat sa Biblia ng iglesia, hindi yung kalilitaw-litaw lang dito sa Pilipinas. Ang nakasulat sa Biblia, yung mga nasa loob ng iglesia, pwede nyong hatulan yan. Bakit? Nakikita nyo pamumuhay niyan eh. Pero yung nasa labas ng iglesia, nakasulat doon, Diyos ang humahatol doon. Pabayaan mo na humatol ng Diyos doon. At pati ba naman yung paghatol ng Diyos, pinakikialaman nyo pa? Napakahirap humatol, makakala nyo. Tingnan nyo, hindi nyo napapansin. Ako nga hindi hatol advices lang yung hinihingi sa akin ng mga tao. Minsan nahihirapan pa ako magbigay ng advice eh. Bakit? Hindi ko naman alam kung ano istorya ng buhay mo eh. Hindi ko alam kung ano yung mga kasukasuan. Marami akong mga bagay na nasa isip na mga baka mali ako dun sa mga bagay na i-advise ko sa iyo. Kasi may mga bagay na kailangan munang linawin bago ko maintindihan kung ano i-advise ko sa iyo. Diba? Advice pa lang yun hindi pa hatol yun isipin mo kung hatol, dadali mo sa impyerno tao. Ganun ba? Pag nasa labas ng religion nyo, dadali mo na kagad sa impyerno? Ano yung mga taong hindi nakakilala ng religion ninyo? Ang hatol mo, papunta ng impyerno yun. Yung mga taong nabuhay sa bundok, yung mga taong nasa ibang bansa na hindi nyo pa nararating dahil sa katamaran ninyo na makarating doon sa bansa na yun. Di ba? Kasi kailangan mo ring isama sa equation yun eh. Bakit hindi makarating-rating yung religion nyo sa kabilang bansa? Di ba? Pwedeng incapable kayo pansamantala because of, 'di ba, lack of resources pansamantala. Pero ang tanong, ba't hindi niyo tinrabaho yung resources nung mahabang panahon na? 'Di ba? Anong ginagawa ninyo? Minsan may katamaran din na involved diyan eh. Yung bang katamaran ninyo sa pagpunta sa kabilang bansa, yan ba mismo ang magdadala sa impyerno dun sa mga tao na yun? Halimbawa, yung mga taong nasa North Korea, hindi naman katamaran ng cause niyan para hindi kayo makapasok sa North Korea. Yung kaduwagan nyo naman na pumunta dyan sa North Korea. Yan bang kaduwagan ninyo na nasa loob niyang religion na yan ang magdadala sa mga tao sa North Korea sa impyerno? Sige nga. Yan ang mga mahihirap na sagot kapag in-exclusive mo na kayo lang ang maliligtas eh. Di ba? Yan ba? Yan ang hindi ko maintindihan sa mga tao na yan. Napakadali sa kanila na humatol sa kapwa-tao nila ng ganyan. Napakadali sa kanila na i-impyerno na lang yung mga kapwa-tao nila dahil lang tsumamba na hindi sila napakinggan. Yan ang hirap eh. Alam mo yung mga ganyang klase ng tao na mapaghatol sa kapwa-tao, hindi ako maniniwala ng totoong religion yan, sorry. Hindi ako maniniwala ng totoong religion. Pagpasensyahan nyo na, ipatawad nyo na lang sa akin. Sabihin nyo lang na ignorante ako, sabihin nyo lang na bobo ako, tanga ako, stupido ako. Okay lang sa akin. Kaysa naman humatol ako sa mga kapwa-tao na hindi ko naman alam kung anong ginawa ng kapwa-tao na yun sa buong buhay nila. Na wala naman akong malay kung tinatanggap ba ng Diyos yung mga ginawa nila o hindi. Pero hahatulang ko na maiimpyerno yung mga putang ina nyo lahat, maiimpyerno kayo dahil lang hindi kayo sumama sa amin. Diba? Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. At sigurado yung mga fans ko na nakikinig, sigurado nag-iisip din naman kayo. Paano yung mga hindi narating ng pangangaral niyang mga yan? Ano yan, dadali mo na lang sa impyerno dahil lang hindi nyo narating sila? Dahil lang incapable kayo na pumunta sa lugar nila? Diba? Yun na bang magdadala sa kanila sa impyerno? Yung pagiging incapable nyo na makarating sa lugar nila, yun ang nagdala sa kanila sa impyerno? Dahil lang hindi kayo napakinggan magsalita? Yan ang sinasabi ko eh. Kaya nga, sabi nga kasi sa Biblia, ang titigas kasi ng ulo ng mga yan, mahilig silang humatol sa kapwa-tao nila eh. Ang nakasulat kasi sa Biblia, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo mga masasamang tao. Sa akin, yung mga ganyan, putang ina. Diretsahan, hindi ako maniniwalang napakyaw nyo ang langit. Hindi ganyan kalupit ang Diyos sa pagkakilala ko. Nagbabasa rin kasi ako ng Biblia. Malas ninyo, nagbabasa ng Biblia ang Chester. Malas ninyo, may nagbabasa ng Biblia sa isang mga influencer. Kaya hindi madali sa akin na basta na lang humatol sa kapwa-tao na nasa labas ng religion ninyo, napapunta na kagad sila sa impyerno. At kahit pumasok pa ako sa religion ninyo, hindi ko paniniwalaan yung parte ng doktrina ninyo na kayo lang ang maliligtas. Hindi ko paniniwalaan yan kahit kailan.
Bakit? Kasi nga, nakasulat nga kasi sa Biblia. Sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Alisin nyo na lang yung parte ng Biblia na yun. Sige, okay, sige. Alisin nyo yung parte ng Biblia na yun. Kung maaalis nyo. Pero nandyan na yan. 2,000 taon na nakasulat yan eh. Paano mo ngayon maaalis yan? Di ba? Yun namang napakyaw daw nila yung mga mabubuting gawa. Ako naman, magtataka naman sa inyo. Napakyaw nyo mabubuting gawa. Ibig sabihin, yung kabutihan ng mga magulang sa mga anak nila, hindi na counted yun. Di ba? Ibig mo sabihin, yung kabutihan ng mga anak sa mga magulang nila, hindi na counted yun. Yung kabutihan ng isang tao na naawa lang sa dukha, hindi na counted yun. Ang nakasulat sa Biblia, huwag niyong kakalimutan. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Huwag ninyong kalimutan na magpakita ng awa sa mga taga-ibang lupa, sapagkat ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Huwag niyong kakalimutan yan. Na may mga tao, hindi mo maayaalis, maliligtas dahil sa awa. Ang awa, lumuluwalhati laban sa paghukom. Kaya tignan mo, kahit mga basher ko, kinaawaan ko di ba? Tignan mo, hindi ko binablock yung mga basher na forever nakablock sila. Block ko yan, isang araw lang, tas bukas, unblock na kagad ulit yan. Kinaawaan ko yung mga basher ko eh. Hindi naman yan dahil kaya ko sila iligtas sa paghukom, hindi ganun. Pero alam mo yun, alam ko kasi kung ano yung pakinabang ng isang magaling na tao na tagapagsalita. Ngayon, hindi naman para ipagdamot ko yung karunungan ko dahil lang galit ka sa akin, ipagdadamot ko sa iyo yun. Hindi. Hindi, ibibigay ko pa rin sa iyo yan. Bahala ka na kung gusto mo makinig o hindi. Bahala ka sa buhay mo. Pero ang bottom line, simple, hindi kita pinagdamutan. Bakit? Kasi naawa pa rin ako sa iyo. Malay mo, yung pagkaawa ko pala sa iyo bilang basher ko, na inibig kita kahit kaaway kita, yung pala magdala sa akin sa langit. Wala naman ako malay dun eh. Diba? Basta Diyos na ang bahalang humatol dun. Yun ang masasabi ko ron, Diyos na ang bahalang humatol dun. Follow-up question, brother. Maraming salamat. Sobrang linaw nung sagot niyo, Sir Chester. And follow up lang po last. What about yung mga nakiklaim na sila po yung totoong church na nasa Biblia? Malabo yun, brother. Sila yung totoong church na nasa Biblia. Ang sabi mo nga, 'di ba? Sila yung totoong na church na nasa Biblia. Yung Biblia ay sinulat yan 2,000 taon na nakakaraan. Eh. So yung organization nyo ba 2,000 taon na rin na nag-e-exist? Malabo sa sabaw ng pusit yan, brother. Yung iglesia na nakasulat sa Biblia, yung church na nakasulat sa Biblia, it has been written for 2,000 years. 2,000 taon na yun. Itong mga tao na nagkiklaim na sila daw yung religion na nasa Biblia, kalilitaw-litaw lang yung mga impacto na yan. Diyan pa lang sinungaling na sila eh. Diyan pa lang sinungaling na sila. Isipin mo, sukat i-claim mo na kayo yung iglesia 2,000 taon na nakakaraan. Diyan pa lang sinungaling na kayo eh. Sinungaling. Bakit? Yung 2,000 taon na nakakaraan, andyan na yan, nakasulat na yan noon pa. Ano kalilitaw-litaw mo lang, kapapanganak mo lang, wala ka pang 60 taon, wala ka pang 100 taon, wala ka pang 200 taon, wala ka pang 1,000 taon. Sasabihin mo ngayon, ikaw ngayon yung nakasulat sa Biblia. Samantalang nakasulat yun sa Biblia, 2,000 taon na nakakaraan. Ano ba naman kalokohan yun? Mga tao talaga, absurd ang claim eh. Nakabasa ng bagay sa Biblia na isinulat 2,000 years ago. Kami yan! Putang inang mga tao yan. Absurd ang claim eh. Absurd. Isipin mo kung gaano karaming tao na sa loob ng 2,000 taon yung nagsabi nung parehas na bagay na sinabi nila at kinlaim nila. Gaano karaming tao nang nag-claim ng mga ganyan. Ang dami nang taong nagsabi na babalik daw si Kristo nung eksaktong panahon na sila mismo ang may sabi. Bumalik ba? Halimbawa, yung sa saksi ni Jehovah, di ba 7 beses na humula ang saksi ni Jehovah na babalik daw si Kristo? Eksaktong panahon pa. Tignan ninyo, i-research ninyo yun. 7 beses na humula ang saksi ni Jehovah. Tapos, dun sa lahat ng 7 beses na yun na humula sila, ni 1 beses hindi pa bumalik si Kristo. Ni 1 beses. See? Ang tagal na niyan, brother. Matagal na yan. Matagal na claim na yan. Kami yung nasa Biblia, kami yung ganito, kami yung ganyan, kami yung ganon, kami yung ganito. Si Kristo babalik ganitong panahon, ganitong araw, eksaktong panahon pa, eksaktong araw, eksaktong oras, tapos hindi naman bumalik. Tapos magtataka ka, pinabenta ng mga pastor yung mga ari-arian ng mga miyembro. Tapos ipinabibigay sa simbahan, papasok sa bulsa nila. Utang ina mga tao yan. Marami-rami tayong pupunta sa impyerno. Magkikita-kita tayo sa impyerno, mga hayop kayo. Yan ang sagot ko doon, brother. Follow-up question. Okay na po, brother Chichester. Maraming salamat po. Salamat, brother. Thank you so much. Okay.
Okay lang muna siguro yun kasi sabi niya malinaw daw. Ako naman nalilinawan masyado sa araw, ang sakit sa mata. Hindi na ako pagpwesto rito bukas. Sakit sa mata. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat sa pakikinig at sana na marami kayo natutunan. Good morning everybody. I love you all. Hindi mo kailangan ibigay yung pera mo sa kung sino mang ng Poncio Pilato na sinasabing payayamanin ka niya. Walang ganon. Ang totoo, ikaw na hinihingan nila ng barya ang dahilan kung bakit sila yumayaman. Huwag kayong sa Pilipinas para maniwala na pag mas buka, pag mas wala kang natapos, mas malayo mararating mo sa buhay. Kaya mga p***inang nagsasabi sa atin na lang daw, huwag na daw ikaw kumuha ng diploma ng mga social media influencer. Pa!